Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. For the first time ay nakikinig na ang Memphis Grizzlies sa mga trade offers ng mga team para makuha si Ja Morant ayon kay Shams ng ESPN. Ang priority nga ng Memphis Grizzlies sa ngayon ay mga draft picks at young assets upang masamahan ng 4 na unprotected first round picks at isang first round pick swap na nakuha nila mula sa Desmond Bane trade noong off-season sa Orlando Magic. Ito nga ang magiging simula ng kanilang rebuild, lalo na't very talented ang draft class sa Hunyo. Si Ja Morant ay 18 games pa lamang na ilalaro ngayong season at talagang lagapak nga ang kanyang mga numero, shooting career worst 40% sa field and 20% sa 3-point line and also averaging less than 20 points per game. Samahan pa ito ng tendency niya na magkaroon ng mga issues sa labas ng court at mga injuries. Si Ja Morant nga ay bumagsak talaga ang value sa trade market. Tila ba medyo naligaw nga siya ng landas ng pumirma ng malaking kontrata at sinisisi nga dito ang kanyang tatay na imbis nga na maging tatay ay umaakto na tropa. Ang 26-year-old former number 2 pick ay nakakuha ng atensyon mula sa mga teams sa tulad ng Miami Heat, Sacramento Kings, Milwaukee Bucks at pati na din ang Minnesota Timberwolves. Subalit handa lang nga mga team na ito na gumawa ng trade sa tamang presyo at sa ngayon nga ay hindi pang superstar o franchise player ang value ni Ja Morant dahil kung magiging totoo nga tayo, ang performance niya ngayong season ay hindi sapat upang maisali siya sa All-Star Game. So glorified role player lang nga ang kanyang value na handang bayaran ng mga team na interesado sa kanya. Lalo na't kalat din naman sa NBA circle na medyo may attitude problem nga ang two-time All-Star. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Davis. Kahapon nga ay napag-usapan natin na muli siyang tinamaan ng injury matapos na matamaan lamang ng konti ni Lauri Markkanen. Nabilipid nga sa sakit ang 10-time NBA All-Star at ngayon ay nilabas ni Shams ang balita na may ligament damage ang kaliwang kamay ni Davis at posible itong sumailalim sa surgery na magre-resulta ng pagkaka-out niya ng hindi lamang hanggang sa sumapit ang February 5 trade deadline bagkus posible nga itong maging out ng multiple months. Kung mananatili man siya sa Dallas Mavericks at ooperahan siya ay malabo na makabalik pa sa season na ito si Davis lalo na kung wala din naman na tsansa ang Dallas Mavericks na makaabot sa NBA playoffs. Kaya naman ngayon ang isa sa mga pinag-aagawan sa trade market ay biglang bumagsak ng husto ang trade value at hindi natin tiyak kung handa pa din ba ang Atlanta Hawks na gumawa ng trade kay AD kung ganito lang din naman ang sitwasyon niya. Very interesting nga kung ano ba ang gagawin na galaw ng Hawks, lalo na trinig nga nila si Trae Young upang magkaroon ng flexibility sa cap space bilang pag-aanda kay Anthony Davis. Ngunit with AD possibly being out sa buong regular season, andun ang tanong sa kung ano ba ang gagawin nila sa cap space na meron sila. Mapapakamot na lang nga ang Hawks dito mga kaibigan sa kanilang ulo. Literal na oras lamang matapos na i-trade nila si Trae Young upang magkaroon ng espasyo sa sahod ni AD, agad naman itong tinamaan ng injury. Buhay nga naman mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?